Ipagpapatuloy na natin ang meeting nila Rimuru sa council at dito ay malalaman natin kung paano kakalabanin ni Hinata ang pinakamalakas sa Ingrasya at ganun na din ang pakikipaglaban ni Shuna laban kay Guy. Kaya naman hindi na natin patatagalin pa. Let's go! Biglang may narinig ang lahat sa likod ng pinto at may biglang nagsalita na ikaw pala ang tanga na nagpapanggap na Demon Lord. Napaka-arugante mo naman para magdala lamang ng 3 kasamahan. Nawala ang ngiti ni Shuna nang marinig ito samantalang si Benimaru ay nanginginig sa galit at si Zoe naman ay handa nang kunin ang kanyang sandata sa anumang oras. Ginamit ni Rimuru ang batas at sumugot na wag daw kalimutan ng lalaking ito na sila ay nasa public at maraming tao ang nakakakita sa kanila. Sagot naman ng lalaki ay yun na raw ang opportunity upang si Rimuru ay mapasunod at ibigay ang kanilang mga kasagutan. Hawak-hawak ng lalaki ang Domination Orb na ginamit dati ni Clayman kay Milim, subalit wika ni Rappel Sensei ay wala raw talab ito kay Rimuru at yun pala ang way ng lalaki upang mapasunod si Rimuru. Tumayo ang ating bida upang lapitan ng lalaki samantalang ang mga counselor ay pinipigilan si Rimuru sa binabalak nitong gawin. Hindi alam ng mga counselor ang mga nangyayari at nang makita ng lahat ang emblem sa mga sundalo na napapabilang pala ito sa Royal Family ng Ingrasya. Sumingit si Hinata at tinanong ang malaking lalaki na si Rainer na ano raw ang ibig sabihin nito dahil wala raw karapatan nitong pumunta sa pagpupulong at magdala ng mga sundalo. Biglang nagsalita si Councilor Gavan at sinabing pinatawag niya daw ang mga sundalo upang parusahan ang lumalabag sa batas at ang kanyang tinutukoy ay walang iba kundi si Demon Lord Rimuru. Nagrereklamo ang speaker at ang iba pang councilor sa ginawa ni Gavan, subalit si Gavan ay sinabing wag daw mag-alala ang lahat sapagkat si Rainer ang pinakamalakas sa Ingrasya at magagawa daw nitong talunin si Rimuru at makokontrol na rin nila si Beldora. Wika naman ni Elric na siyang prinsipe ng Ingrasya ay masyado raw pabaya si Rimuru dahil pumasok ito sa lugar ng iba kung kaya't yun na raw ang pagkakataon upang talunin ito. Wika ni Rainer kay Hinata ay masyado raw itong takot sa isang Demon Lord at dahil hindi niya daw alam kung gaano ito kalakas, subalit siya daw ang pinakamalakas sa Ingrasya kaya naman hindi raw mananalo si Hinata sa kanya. Patuloy na iniinsulto ni Rainer si Hinata at sinasabihan na baka daw inaakit lamang nito ang mga cardinal at dahil maganda naman daw si Hinata ay pumayag na raw itong mapabilang sa kanyang mga babae. Tanong ni Hinata ay pababayaan na lamang daw ba ni Elric ang ganong klaseng ugali ni Rainer at sagot naman ni Elric ay nakalimutan niya raw sabihin na si Rainer ay mas malakas pa sa rank A at bigla nitong tinawag sila Guy at ang Green Rebellion na isa sa mga sumubok na i-clear ang labyrinth at ang panghuling tinawag nito ay ang commander ng Apostol of Verte. Tanong ni Hinata kay Elric ay handa raw ba nitong kalabanin ang Western Holy Church? Sagot naman ni Elric ay hindi naman daw maapektuhan ng Lobilius kung hindi mangingialam si Hinata. Bilang tagapagmasid ay hindi raw pwede magbulag-bulagan si Hinata na siyang sinang-ayunan naman ng iba pang counselor at wag daw asahan nila Gavan at Elric na makakaligtas sila sa kanilang gagawin. Tanging layunin lamang ng Apostol of Verte ay bantayan si Elric samantalang ang Green Rebellion naman ay maingat kay Rimuru samantalang si Guy ay handa sa anumang laban na mangyayari. Tanong ni Elric sa karamihan na kung tutulong daw ba sila na pabagsakin si Rimuru o hahayaan daw ba nila itong makasali sa Western Council. Nagbotohan ng mga council at natuwa si Elric dahil marami ang bumoto na patayin si Rimuru, subalit hindi niya alam na mas marami ang hindi bumoto sa bagay na yun na sobrang kinagulat naman nito. Sinabi ni Rimuru ang mga ilegal na gawain nila Gavan at Elric na sobra naman nilang kinagulat at ang mga councilor na bumoto upang siya ay patayin ay pinatali ni Rimuru kay Zoe. Wika ni Rainer ay wag daw mag-alala si Elric sabagat kung matatalo niya daw si Rimuru ay matatapos na ang lahat ng problema. Sagot naman ni Rimuru na akala daw ba nila ay kaya nilang talunin siya. Sagot naman ni Rainer ay oo naman kung kaya't sumuko ka na upang hindi ka na masaktan pa. Inutusan naman ni Guy ang mga sundalo na harangan ng pinto at ang iba pang nilang kasamahan ay sinimulan na ding hugutin ang kanilang mga sandata. Sumingit si Hinata at handang kalabanin sila Rainer gamit lamang ang kanyang kamay at sa isip ni Rimuru ay hindi alam ni Rainer ang distansya ng lakas nila ni Hinata sapagat kung kakalabanin daw nito si Gelmond ay maaaring maging tie lamang ang kanilang laban. Gamit ang Holy Sword ay nais kalabanin ni Guy si Rimuru at sinabi pa nga ni Rainer na wag daw itong patayin, subalit sa isip ni Rimuru ay hindi nila alam kung gaano talaga kalakas ang isang halimaw. Hindi na napigilan ni Shuna ang kanyang sarili at siya na ang kakalaban kay Guy samantala
Samantalang ang mata nila Rimuru at Benimaru ay nagkatinginan na tila ba naintindihan na nila ang kanilang gagawin na hindi dapat awatin si Shuna sa kanyang gagawin. Wika ni Guy ay nakakahiya daw si Rimuru dahil nagtatago pa ito sa likod ng isang babae, at sagot naman ni Shuna ay hindi na raw kailangan pang humarap ni Rimuru at Benimaru sapagat siya daw ay sapat na upang siya ay talunin. Sagot naman ni Guy ay hindi raw siya magbibigay ng awa sa babae pati na din sa mga bata, at doon na hinugot niya ang kanyang Holy Sword, subalit si Shuna ay napangiti sapagat alam niya na ang totoong kapangyarihan ni Guy. Kahit na nga ba nakapormal na damit si Hinata ay mabilis pa din itong nakakagalaw, subalit si Reiner ay hindi naman makasunod sa ginagawang pagkilos nito. Nang hihiwain naman ni Guy si Shuna ay ginamit naman ni Shuna ang kanyang pamaypay upang wasakin ng walang kahirap-hirap ang kanyang espada. Wika ni Shuna kay Guy ay akala daw ba niya ay isang rank A ito? Bakit daw hindi nito ipakita ang kanyang pinagyayabang na ranggo, at doon ay galit na galit si Guy samantalang si Shuna ay pinaglalaroan lamang ito. Nang uhugutin muli ni Guy ang backup niyang espada ay tinalisod lamang siya ni Shuna, kung kaya't ito ay napabagsak sa sahig dahil na din sa bigat ng kanyang baluti. Sinimulan ni Shuna magdasal upang gumamit ng Holy Magic, at doon ay nagulat si Guy sapagat alam niya ang ginagawa ni Shuna, at doon ay gagamitin pala ni Shuna ang Disintegration na siyang pinakamalakas na spell sa Holy Magic. Akala ni Rimuru ay patay na si Guy, subalit nahubaran lamang pala ito at nawalan ng saplot, samantalang si Shuna ay napapasabi na mukhang hindi pa niya namamaster ang paggamit ng Holy Magic. Tanong ni Hinata kay Reiner ay nasan na raw ang yabang nito kanina, sapagat ngayon ay hindi na ito makagalaw pa sa kanyang pwesto, kung kaya't si Hinata ay sumugod na lamang sa kanya, at doon ay napatakip na lamang si Reiner ng kanyang ulo sabay naihi sa kanyang pantalon. Umiyak na lamang si Reiner mula sa kanyang pwesto, at doon ay tinanong ni Rimuru si Elric kung ano raw ang plano nito at gusto pa raw ba nitong ipagpatuloy ang kanyang pinaplano. Nag-report si Raphael Sensei na mayroong killing intent si Elric kay Rimuru, at dahil sa magic perception ay naramdaman ni Rimuru na may gustong pumatay sa kanya mula sa malayo na may hawak na pistol at kulay pula ang buhok ng babae. Imposible daw na abutin si Rimuru ng bala ng pistol sapagat upang siya ay ma-assassinate ay kailangan nitong gumamit ng sniper na baril, pero naisip ni Rimuru na kaya ng babae na baguhin ang direksyon ng bala. Pinaputok ng babae ang baril mula sa malayo samantalang si Rimuru ay nakasubaybay lamang sa bala nito, at doon ay nakita niyang hinigop ng black hole ang bala na kinagulat ni Rimuru. Wika ni Raphael Sensei ay isa raw itong special movement na tinatawag na special connection na may kakayahang mailipat ang isang bagay sa ibang location. Biglang lumitaw ang bala malapit kay Elric na may distansya na 50 cm, at wala ding oras si Rimuru upang pigilan ito, ngunit sinabi ni Raphael Sensei na gamitin ni Rimuru ang Beelzebub, at sa sumunod na eksena ay napatigil nila ang bala na papatay sana kay Elric. Chinik ni Hinata si Elric kung okay lamang ito, samantalang ang Apostle of Verdict ay nabigla din sa nangyari, kaya naman si Elric ay nilagyan nila ng spell upang maging okay ito. Inutos ni Rimuru kay Zoe na sundan ng salarin, sagot naman ni Zoe ay pinasunod niya na ang kanyang clone upang habulin ng babae. Gustong palabasin ng assassin na si Rimuru ang pumatay kay Elric, kaya naman ang ibig sabihin daw ay nawala ng value si Elric sa mata ng grupong gustong pumatay sa kanya. Natauhan si Elric at tinanggap niya ang kanyang pagkakamali, kung kaya't sinabi nito kay Gavan na kailangan nila magbayad sa kasalanan kanilang ginawa. Pilit pa rin tinatanggi ni Gavan na wala siyang alam sa mga nangyayari, at kahit na nga ba nasaksihan ng lahat ang ginawa nito ay pilit pa rin niyang binablame si Prinsipe Elric. Biglang dumating ang hari ng Ingrasya at humingi ng sorry kay Rimuru bilang ama daw ni Elric. Sagot naman ni Rimuru ay naging maayos naman ang lahat, pero sana daw ay hindi na maulit ang pangyayaring ito. Nagkamayan sila Rimuru at ang hari ng Ingrasya, at pinadakip ng hari si Gavan kung hindi raw ito magtatapat ang Magical Inquisitors na ang bahala sa kanya, kung kaya't nang marinig ito ni Gavan ay sinabi nitong siya raw ay magtatapat ang lahat ng kanyang nalalaman. Pinadakip din ng hari sila Reiner at Guy sa mga magician na to, at kahit hindi naman mahina ang dalawa ay wala silang magawa laban sa mga dumadakip sa kanila. Umalis na ang hari, at doon ay malapit nang matapos ang pagpupulong kung saan ang Tempest ay tinanggap bilang isang bansa, tinanggap na maging kabilang sa Western Council at mamahagi ng kanilang military power. Kaya naman sa pagtatapos ng pagpupulong ay nalaman ng lahat ng mga councilor na katangahan pala ang gumamit ng dahas laban kay Rimuru. So dito na nagtatapos ang meeting ni Rimuru kasama ang mga councilor, at para maging updated sa next nating review ay mag-iwan lamang ng like, follow and subscribe na din, at hanggang dito na lamang. Goodbye!